Magandang buhay! Tayo'y magluluto ngayong araw na ito ng pinakbet. Ayan guys, nagsosote ako ng pork with garlic, onion, at nilagyan natin siya ng mga spices. At ayan, nakita nyo yung nilagay natin yung hibi o yung hipon na nabalatan na at galing yan Pilipinas. Dala ko yan yung umuwi ako ng bahay sa Pilipinas. Ngayon patuloy tayo nagsosote, nilagyan natin ng kamatis ang ating ginisang baboy na medyo mataba-taba na baboy. Ngayon ilagay na natin ang ating kalabasa. Mabilis ang pagluto lang ito guys ng ating pinakbet. Very simple way of cooking pinakbet na mayroong gata. Ayan, ilagyan na natin ng talong. Yan ang ating talong at hinalo-halo na natin yan kasama sa ating mga ingredients na nilagay. At saka na yan, may bagoong. Yan, galing pa Pilipinas yung bagoong na ginamit natin dyan sa ating pinakbet. And of course, hindi mawawala yung soy sauce. Nilagyan din natin ng soy sauce. At nilagyan ko rin yan ng Knorr cubes. Ayan, at meron din siyang oyster sauce. Yan, lagay na natin ang okra. Mabilis ang paghalo-halo lang dyan guys ng mga gulay. At nilagyan ko rin siya ng coconut cream para yung ating pinakbet hindi siya medyo boring, kundi meron siyang konting creamy para masarap. Ayan ang ating ampalaya or bitter gourd. Halo na din natin para hindi masyadong ma-overcook ang ating mga gulay. So, kailangan natin siyang madaliin. At itong pinakbit natin, walang sitaw kasi wala akong mahanap na sitaw. Ayan, yung mushroom. At paborito ko kasi ang mushroom sa lahat ng mga gulay na aking niluluto. So, I always stock mushroom sa aking refrigerator. Ayan, at kunting kimbot lang at kunting kulo. Yan, at ihalo na natin at luto na ang ating pinakbet na merong gata ng niyog. Yan, sobrang creamy, sobrang lasa at sobrang sarap ng ating gulay at hindi siya overcook at hindi siya lanta. Yan, at nakita ninyo guys, at titikman na natin at kakain na tayo. Sabay-sabay tayong kakain dyan sa ating nilutong pinakbet. Yon na. Pinakbet Ilonggo version.